Araw-araw, wala pang alas 5 ng umaga, nagsisigaw na ang matandang kapitbahay para mag-ehersisyo. Sa sobrang ingay, hindi makatulog ang buong komunidad. Sino ang maglalakas loob na pagsabihan siya? Hahawakan niya lang ang dibdib niya, hihiga sa sahig, at hihingi ng bayad. Kahit mga pulis, walang magawa sa kanya. Hanggang sa bumagsak ang presyo ng upa sa lugar. Kaya tuwang-tuwa akong umupa rito. Sa unang araw ko, ako na 10 taon nang may malalang insomnia. Alas 5 pa lang ako nakatulog ay gin-icing na ako ng matandang nag-eehersisyo. Pinayuhan ako ng mga kapitbahay na tiisin ko na lang. Huwag ko raw siyang galitin. Nangingitim ang mga mata ko, ngumisi lang ako ng malamig. Ano naman ang ehersisyo ng alas 4 ng umaga? Tingnan natin kung hindi siya matakot kapag kumatok ako ng 1:00 ng madaling araw. Kaya kung sabayan ang laro niya kahit 1 taon pa. 18 taon akong nagtiis sa isang malaking kumpanya. Dahil doon, nagkaroon ako ng malalang insomnia. Buti na lang at may naipon akong konting pera. Kaya nag-resign na ako, umuwi sa amin para maghanap ng murang matitirhan. Nakahanap ako ng apartment na kalahati lang ang presyo. Pero hindi pa rin gumaling ang insomnia ko. Pabaling-bay lang ako sa kama hanggang alas 4 ng madaling araw. Sa wakas, medyo inantok din. Nang papapikit na sana ako, biglang may narinig akong sigaw na hoy. Ha, hoy, ha, mula sa baba. Nagising ako bigla, agad na uminit ang ulo ko. Istorbohin ba naman ang tulog ko? Sobrang nakakainis, mas malala pa ito kaysa lokohin ka. Para sa isang taong may insomnia na makatulog, ay mas mahirap pa sa pag-abot ng langit. Binuksan ko ang bintana para sumilip. Sa maliit na park sa baba, may isang matandang nagja-jogging. Habang sumisigaw ng kung ano-ano, rinig na rinig sa buong paligid ang boses niya. Tiningnan ko ang relo ko. Punyeta, alas 4 pa lang ng madaling araw. Nanginginig ako sa galit, kaya sumigaw ako ng malakas sa baba. Hoy, matanda, anong oras na ba? Magpapatulog ka pa ba ng tao? Biglang tumigil sa pag-ehersisyo ang matanda. Tumingala siya at tinuro-turo ang gusali sa itaas. Para bang binibilang niya ang mga palapag. Pagkatapos niyang magbilang, patakbo siyang dumiretso sa building ko. Hindi nagtagal, ang pinto ng bahay ko ay malakas na kinakalampag. Mula sa ika-6 na palapag, kitang-kita ko. Ikaw pala, bilisan mo, buksan mo ang pinto. Nanggugulo na nga, naglakas loob pang pumunta rito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Bigla kong hinablat pabukas ang pinto. Sumalubong sa akin ang isang napakatinding baho ng hininga. Ikaw ba yung nagmura sa akin kanina? Sino ka ba? Yung nag-eehersisyo sa baba, huwag kang gumawa ng isang bagay na hindi mo kayang panindigan. Binilang ko ang mga palapag, ikaw yun. Tinakpan ko ang ilong ko, para harangan ang mabahong hininga na parang bioweapon. Nagmura nga ako, pero paano mo nalaman na ikaw ang minumura ko? Kung hindi ako, sino pa ba ang minumura mo? Nakakita na ako ng mga taong namumulot ng pera at bag. Pero ngayon lang ako nakakita ng taong sadya talagang naghahanap ng mura. Manong, mukhang naghahanap ka talaga ng sakit ng katawan, ano? Halatang natigilan ang matanda, hirap siyang huminga, namula sa galit ang mukha ng matanda. Hinihingal siya ng malalim, itinuro niya ang daliri niya sa ilong ko. Ako lang mag-isa ang nag-eehersisyo sa baba. Sabihin mo, sino ang minumura mo? Malabo ang paningin ko. Paano kita makikita ng malinaw mula sa 6 na palapag ang layo? Sumisigaw ako ng mga slogan, bingi ka ba? Hindi mo ba naririnig? Hay, kaya pala, nagtataka ako kung sinong demonyo ang tumatahol na parang aso sa baba bago pa man sumikat ang araw. Kaya naman pala, alam mo palang ginugulo mo ang tulog ko, ha? Nang marinig ito ng matanda, itinaas niya ang kanyang palad para sampilan ako. Iniharap ko pa lalo ang mukha ko sa kanya. Dito mo itama, huwag na huwag kang magkakamali. Umikot-ikot ang malabong mga mata ng matanda. Naramdaman niyang mayroong mali. Biglang huminto sa ere ang kamay ng matanda. Tumingala siya at nakita. Ang CCTV sa may pinto ay direktang nakatutok sa kanyang mukha. Agad niyang ibinaba ang kanyang kamay. Dumura siya sa sahig. Sinusubukan mo akong paikutan. Hinding-hindi ako magpapaloko. Ha ha ha. Hay, nagkunwari akong nanghihinayang. Ang bilis mong mag-isip, ah. Umaasa pa naman akong maloloko kita ng ilang milyon. Agad na nanlaki ang mga mata ng matanda habang nakatingin sa akin. Pagkarinig ng matanda sa sinabi ko, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Noong nagsisimula pa lang akong manggancho ng tao. Naglalaro ka pa lang sa putikan noon. Ha? Inaatake ako sa puso. Hinding-hindi ka na makakatakas ngayon. Lo, itong gamit ko, may recording to. Sa isang kisap mata, nakabangon na siya. Sinaman niya ako ng tingin. May angas ka, bata ka. Pagtutuos din tayo. Pagkatapos niyang magbanta, kumari pa siya ng takbo pababa ng hagdan. Habang pababa, walang tigil ang pagmumura niya sa bibig. Nang makaalis ang matanda, nawala na rin ang antok ko. Pagkatapos kong mag-resign at umuwi sa probinsya, pansamantala akong walang nahanap na trabaho. Umaasa lang ako sa naipon ko mula sa malaking kumpanya. Yung interes pa lang, sapat na para sa luho ko. Kaya hindi talaga ako kinakabahan. Nag-order ako ng almusal para ipa-deliver. Habang kumakain ako ng siopaw, ay narinig na naman akong ingay mula sa labas ng pinto. Pagbukas ko ng pinto, ang kapitbahay pala naming Ale sa tapat. Ay ho, kaninang umaga, ginalit mo ba yung matandang si Lee? Sinong matandang Lee? Ho? Ang tinutukoy mo ba? Ay yung matandang hakluban na naglalakad-lakad kaninang umaga. Nang iistorbo kasi siya kaya minura ko lang ng kaunti. Nataranta yung Ale.
Naku, naku, naku. Ano ka ba naman? Huwag na huwag mong gagalawin yang matandang yan. Sobrang dami ng dehado sa kamay niyan dito sa subdivision natin. Pagkatapos, ikinwento na sa akin ng Ale. Ang mga kwento tungkol sa kakapalan ng mukha ng matandang iyon. Isa lang din siyang tenant, yang si Tandang Lee. Nung kakalipat niya pa lang, araw-araw siyang nagpupukpok ng pader, kumakanta, at sumisigaw sa loob ng kwarto niya. Lahat ng mga kapitbahay sa paligid niya ay nagreklamo. Pusang loob na ibinalik ng landlord ang pera at pinakiusapan siyang umalis. Pero sa halip na umalis, doon pa siya ng problema. Nag-iskandalo at naglulupasay, ayaw talagang umalis. Sinabi pa niyang may sakit daw siya sa puso. Sa ginawa niya, lahat ng mga kapitbahay sa taas at baba ng unit niya ay napilitan na lang na lumipat ng bahay. Nang makita ng matandang iyon na wala nang pumapansin sa kanya, nag-iba siya ng target at humanap ng ibang lugar. Araw-araw tuwing umaga, umiikot siya sa buong subdivision para manggulo. Tinubukan na siyang harapin ng lahat ng klase ng tao sa subdivision, mapamahina o mapamalakas. Pero wala talagang ni isang nakasupil sa matandang iyon. Kalaunan, hindi na naging sapat ang panggugulo lang para sa kanyang pagiging maniakis. Sinimulan niyang biktimahin ang mga babaeng residente sa subdivision, mula sa mga matatandang alin na nagsasayaw sa plaza, hanggang sa mga batang estudyante na may dalang bag. Lahat ay hindi pinalagpas ng matandang iyon. May isa pang ang dalaga na nasa huling taon ng high school na nangungupahan sa basement para mag-aral para sa kanyang pagsusulit. Habang naliligo siya, sinilip siya ng matandang maniakis sa bintana. Nasa kalagitnaan ng paliligo ang dalaga nang bigla siyang tumingala, at nakita niya sa siwang ng bintana ang isang nakakatakot na mukha ng matanda. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng matinding depresyon ang dalaga. Hindi na rin siya kumuha ng college entrance exam. Mas pinapahalagahan pa naman ng pamilya niya ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Kaya dinala na lang siya pabalik sa probinsya nila, at ipinakasal sa kung sino na lang na lalaki. Ganoon na lang nasira ang buong buhay ng isang dalaga. Pero yung matandang hayop, hindi man lang ginalusen. Araw-araw siyang nakatambay sa may gate ng subdivision, at ipinagyayabang sa bawat makita niya kung gaano kainosente ang dalaga. Kaya ngayon, lahat ng residente sa subdivision kapag nakikita siya, ay parang mga dagang umiiwas sa gilid ng daan. Nang makita ng matanda na walang nangangahas na kumalaban sa kanya, lalo pang lumakas ang loob niya. Sadya siyang nag-aabang sa elevator para harangin ang mga dalagang nag-iisa. Hinihipo ang mukha, hinihipo ang palda. Walang kasamaang hindi ginagawa, kahit na isinumbong na ng mga galit na magulang. At nakulong na rin ng ilang araw. Pero pagkalabas niya, lalo pa siyang naging mas malala. Dahil lang sa matandang hakluban na yan, ginugulo niya ang buong subdivision. Ngayon, bumagsak na ng husto ang presyo ng mga bahay dito. Matyaga akong pinayuhan ni Ale. Bata, huwag kang padalos-dalos. May maganda ka pang kinabukasan. Kung hindi natin siya kayang banggin, kaya naman nating umiwas. Magmadali ka ng lumipat ng ibang subdivision para maging ligtas. Pagkatapos kong marinig ang mga iyon, ang lakas na naipon ko mula sa matagal na hindi pagtulog, ay biglang bumuhos sa bawat selula ng aking katawan. Tutal, kahit saan ako magpunta, hindi naman ako makatulog. Sakto lang naman natili ako rito para maghanap ng kaunting libangan. Ale, huwag po kayong mag-alala. Ano ba naman yang ehersisyo tuwing alas 5 ng umaga? Kumakatok sa pinto tuwing 1:00 ng madaling araw. Nasubukan na ba niya, para harapin ang ganitong klaseng matanda, kaya ko siyang paglaruan ng dahan-dahan sa loob ng isang buong taon. Sa umaga, pilit kong binawi ang tulog ko. Pero pagsapit ng gabi, para na namang may libu-libong kabayo at sundalong nagpa-party sa loob ng utak ko. Pabaling-belang ako pero hindi talaga makatulog. Eksaktong alas 4 ng umaga, ang nakakabwisit na hey-ha-ha na ingay mula sa baba ay saktong-saktong nagsimula. Agad akong nabuhayan ng dugo. Dumiretso ako sa baba, at damay kita ko sa likod ng matanda. Habang naglalakad ang matanda, pilit niyang inuunat ang dibdib niya. Hey! Pinanatili ko ang 1 metrong ligtas na distansya, at agad na sumagot ng, "Huh." Nagulat ang matanda at biglang nang inag ang buong katawan. Nilinggan niya ako, nakita niya ako, at umismed lang ako. Tumalikod ang matanda at nagpatuloy sa pagunat ng dibdib. Damay kita ko ng husto sa kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Sa wakas, hindi na nakatiis ang matanda. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Bakit mo ba ako sinusundan? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Tuloy-tuloy lang ang pambabara ng bibig ko. Iyon ang matandang pagong na nabuhay ng 1,000 taon. Natulala ng ilang segundo ang matanda. Sa wakas, naintindihan na niya ang ibig kong sabihin. Na pinariringgan ko pala siya. Sa sobrang galit, itinaas niya ang kamay para sampailan ako. Bigla akong natuwa. Agad kong inilapit ang mukha ko. Natakot ang matanda kaya't bigla niyang binawi ang kamay niya. Sa sobrang inis, nagpapadyak siya sa kinatatayuan niya. Itinuro niya ako gamit ang nanginginig niyang daliri. Ano na namang problema mo sa pag-ehersisyo ko sa umaga? Hoy, alis dyan. Mag-ehersisyo ka lang dyan. Bakit ang kapal ng mukha mong sumunod-sunod sa akin? Mag-ehersisyo ka lang dyan. Ang mabuting aso ay hindi humaharang sa daan. Bakit ka nakaharang sa dinadaanan ko? Mula sa galit ang mukha ng matanda, lumingon siya at nagpatuloy sa pagtakbo. Binilisan pa nga niya ang kanyang pagtakbo. Pero paano naman ako matatakbuhan ng mga rayumahin niyang binti? Palagi kaming may distansya na wala pang 1 metro sa isa't isa.
Sumisigaw siya ng isang beses. Sinasagot ko rin siya ng isang beses. Ang buong subdivision ay nagkagulo na kinaumagahan pa lang. Ang dating solo concert ng matanda, ay sa pilitan kong ginawang duet naming dalawa. Sabi ng Ale, itong matandang to ay kailangang mag-brisk walking ng 6 na ikot sa subdivision araw-araw. Nag-iingay siya ng mahigit 3 oras at hindi titigil hanggat hindi niya nagigising ang lahat. Pagkatapos lang noon, saka siya masayang kakain ng almusal. Pero ngayon, pagkatapos ko siyang barahin ng harapan sa isang ikot, galit na galit siyang sumugod sa kainan sa may gate ng subdivision. At bumuntot ako sa kanya habang nangasar. Lolo, bakit isang ikot lang po ang tinakbo ninyo ngayon? Dahil ba sa edad ninyo? Kinakapos na po ba ang lakas ninyo? Yung mainit na soy milk na kasisipsip pa lang ng matanda, ay naibugan niyang lahat sa lamesa. Ang daliri niyang nakaturo ay nanginginig na parang may Parkinson's. Ang tagal bago siya nakapagsalita, kahit isang salita ay wala. Sa huli, sa sobrang inis, ibinagsak niya ang kalahati ng kanyang bicho-bicho. Naglalakad pa uwi ng galit na galit. Hayop na bata to, humanda ka sa akin. May masamang ngiti lang ako sa mukha at hindi umiimik. Ganoon lang, sinundan ko siya hanggang sa baba ng gusali nila. Pinanood ko muna siyang makaakyat bago ako tumalikod para umalis. Pagpasok ko pa lang ng pasilyo, nakasalubong ko na naman si Aling kapitbahay. Bigla niya akong hinayla, kitang-kita sa mga mata niya ang pag-aalala. Mag-iingat kang mabuti, ha? Yang pamilya ng matandang hakluban na yan, mga walang awa yan. Nagkaharap kayo ng harapan ni Tandang Lee kanina, no? Sabi ko na nga ba? Nagtaka ako kung bakit mga 10 minuto lang kayo nag-away kaninang umaga tapos biglang tumahimik. Binigyan ko si Aling ng isang napakakalmadong tingin. Huwag po kayong mag-alala, ang mga siga, takot sa mga praning. At ang mga praning, takot sa mga walang pake sa buhay. Pagsapit ng 3 araw, sino ba namang mag-aakala na itong matandang to ay palihim na bababa ng 4:00 ng madaling araw? Desidido talaga siyang makipag-overtime sa akin, ha? Siguro hindi niya alam na insomniac ako. Ito pa naman ang oras na pinakagising ang diwa ko. Nang biglang lumingon ang matanda, at nakita akong parang multo na naman sa likuran niya. Nadikit na dikit sa kanya. May sumilay na malamig ng ngiti sa gilid ng labi niya. Ay ho, kaming mga matatanda, kaunti lang ang tulog. Hindi nyo kayang makipagsabayan, mga bata. Yung tingin niya, punong-puno ng panghahamon. Malinaw na tinatanong niya ako. Sigurado ba akong lalabanan ko siya hanggang sa huli? Ayos lang po, tay. Paganda sa katawan ang maagang paggising. Hey, suminghal ng 2 beses ang matanda. Inilakas na naman niya ang kanyang boses at nagsimulang mag-hey-hey, haha. Hey, hey, ha, ha. Habang ako naman, nakadikit sa kanya na parang linta. Oy, tay. Bakit parang hindi ka nag-almusal niyan? Ang hina-hina ng boses mo, ah. Napapadalas ba ang pag-ihi mo sa gabi? Madalas, apurado, at patigil-tigil na pag-ihi. Hindi naging maganda ang tulog nyo kagabi, no? Halatang nanigas ang likod ng matanda, pero matigas pa rin ang ulong tumatawa siya ng hehehaha. Pinilit pa niyang ailakas ang boses niya. Hiha, hiha, patuloy akong bumulong sa tenga niya para sirain ang isip niya. Lolo, halatang walang kabuhay-buhay yang sigaw nyo kanina. Ayon sa tradisyonal na panggagamot, siguradong mahina na ang bato ninyo. Kailangan niyong kumain agad ng inihaw na bato para lumakas. Oy, yang sigaw nyo kanina, ayos yan. Kaya lang, parang may sumisipol sa baga nyo habang humihinga. Baka namamagana yung tonsils nyo. Sige, isiga nyo pa. Bakit kayo tumigil? Paano kung may check ang pulso ninyo kung hindi kayo sisiga? Sa pagkakataong ito, hindi man lang nakalahating ikot ang matanda. Lumingon siya at dumiretso sa tindahan ng almusal. Pero masyado siyang maaga, hindi pa nga naikakabit ng may-ari ang pwesto. Kaya ang matanda, nanginginig na lang sa ginaw sa malamig na hangin. Lolo, hindi masustansya ang kumain sa tabi-tabi ng ganito kaaga. Yung ihawan doon, hindi pa nagsasarao. Libre ko na, bibigyan ko kayo ng 2 malaking bato para lumakas kayo. Sa alok kong ilibre siya ng bato para lumakas, napairap ang mga mata ng matanda. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dibdib gamit ang 2 kamay. At saka siya dahan-daang tumamba sa sahig. Ikaw na bata ka, huwag kang tatakbo. Inaatake ako sa puso. Agad-agad naman akong tumawag ng emergency. Pagkatapos, parang bumagsak na bundok. Dumiretso ako sa ibabaw ng matanda. Itinaas ko ang manggas ko at naghanda para iligtas siya. Lolo, kailangan niyong kayanin to. Itinaas ko ang aking kamao na sinlaki ng sako ng buhangin. At pinagsusuntok ko ng sunod-sunod ang dibdib ng matanda. Habang sinusuntok siya ay umiiyak ako na parang may burol. Ang laro natin ay nagsisimula pa lang. Nadiin ko ng mahigpit ang matanda. Hindi talaga siya makagalaw. Halos mabaliw siya sa pag-ubo dahil sa bigat ng mga suntok ko. Muntik na siyang hindi makahinga at pumuti na ang kanyang mga mata. Hanggang sa dumating ang ambulansya. Saka lang nasagip ang buhay ng matanda. Sino ba namang mag-aakala na pagkasakay pa lang ng matandang yun sa ambulansya? Bigla na lang siyang nagsumbong sa pulis. Pagdating sa emergency room, hinawakan ng matanda ang braso ng pulis at nagsimula na siyang mambintang. Itong walang hiyang batang to ang nagpaatake sa akin sa puso. Dapat siyang magbayad sa akin ngayon hanggang sa maubos ang pera niya. Nang makita ng pulis na siya na naman yung pasaway, agad siyang napangiti na lang ng mapait at umiling. Pero nang ilabas ang recording mula sa CCTV, sa video, makikitang may 1 metro ang layo ko sa matanda. Kahit dulo ng daliri niya hindi ko nahawakan.
At kahit noong natamba na siya, ako pa tong magiting na sumugod para ikapor siya. Nang sabihin ng pulis na mabuti ang aking ginawa, agad nagwala ang matanda sa kama niya. Pinagtutulungan niyo akong matanda. Bukas, pupunta ako sa presinto para magreklamo. Isang veteranong pulis sa tabi niya ang biglang sumimangot. Seryoso ang tono niya. Lolo, kung magpapatuloy ka pa sa panggugulo mo, maaari kang makulong ng ilang araw. Kaso, hindi masarap ang pagkain doon ngayon. Puro sabaw lang na walang lasa at matigas na tinapay. Nang marinig niyang hindi masarap ang pagkain sa kulungan, biglang tikom ang bibig ng matanda, para siyang pagong na nahawakan sa batok at hindi makapalag. Kaya ang tanging nagawa niya ay titigan ako ng masama. Yung mukha ng matanda, parang mas masahol pa sa nakakain ng tae. Halos sumabog ako sa tuwa. Masayang masaya akong bumalik para matulog ulit. Salamat sa matinding CPR na ginawa ko sa kanya kahapon. Wala pang isang araw, buhay na ulit ang matandang iyon. Ibinigay sa akin ng nurse ang remote ng TV. Pagsapit ng ika-4 ng madaling araw sa ika-3 araw, saktong-sakto, lumitaw na naman ang matanda sa baba. Para akong na-excite bigla at mabilis na bumangon. Agad ko siyang sinundan pababa. Naghihikab pa ang matanda. Nang makita niya ako, "Ha, hindi ka ba natutulog, ha? Aba, lolo, paano niyo po nalaman?" Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Halos masuka na sa dugo ang matanda. Nakatayo lang siya roon at walang tigil sa pag-ubo. Ni hindi na nga siya tumakbo ngayong araw. Dumampot siya ng isang sirang pamalo at itinutok sa mga kagamitang pang-ehersisyo sa plaza. At walang habas na pinaghahampas ang mga ito. Nakakabingi ang ingay ng paghampas sa bakal. Umaalingaw ito sa buong komunidad. Dito sa komunidad na to, walang sino man ang nangahas na kumalaban sa akin. Sa lakas ng boses niyang iyon, mukhang magaling na ang sakit niya sa puso. Sa isang mabilis na kilos, inilabas ko mula sa aking likuran ang isang latigong bakal na may habang 5 hanggang 6 na metro. Lolo, mag-ingat-ingat po kayo, walang mata ang latigo ko. Kapag nataman kayo nito, wala akong pananagutan. Pagkasabi ko pa lang yan, itinaas ko agad ang kamay ko at nagsimulang maghagupit ng walang tigil. Tumalatagapak ang dulo ng latigo. Hinahawi ng latigong bakal ang hangin, na lumilikha ng matinis na tunog. Ilang beses itong dumaplis sa mismong mukha ng matanda. Subukan mo lang akong tamaan. Ipababayad ko sa iyo lahat hanggang sa wala ka nang maisuot. Nakita niyang hindi ko siya pinapansin. At abala lang ako sa pagwasiwas ng latigo. Ilang beses sinubukan ng matandang sumugod para lumaban. Pero pinapaatras siya ng humahaginit na latigo. Dahil wala na siyang magawa, nagmura na lang siya at lumipat sa ibang lugar para magpatuloy sa pagwawasak. Sinundan ko siya na parang aninong hindi maiwanan. Pinanatili ko ang distansya namin. Sa distansyang hindi ko siya kayang abutin. Pero sapat para takutin siya ng husto. Pagkatapos ng ilang minutong tagisan, tuluyan nang nawalan ng gana ang matanda. Sinaman niya ako ng tingin. At umalis na parang basang sisiw. Napangisi na lang ako. Itinago ko ang latigo at bumalik sa pagtulog. Ngunit kinabukasan, maaga pa lang. Nagsimula na namang magingay ang matanda sa baba, model. Pagbukas ko ng pinto, isang nakakasulasok na amoy ng panes na sabaw ang sumalubong sa akin. 2 malaking supot ng mabahong basura. Ang itinapon mismo sa harap ng pinto ko. Ayos, ito na nga ba ang hinihintay kong gawin mo? Tuwang-tuwa kong binitbit ang 2 supot ng bulok na basura. At sumugod pababa ng hagdan. Nakatayo roon ang matanda, may mapang-asar ng ngiti sa mukha. Ang ekspresyon niya ay parang nanghahamon. HMPH, bata, anong panlaban mo sakin? Walang sabi-sabi, itinaas ko ang supot ng basura, at ibinuhos ito diretso sa bumbunan ng matanda. Ang mabahong sabaw na may halong bulok na dahon ng gulay at mga buto, ay damaloy sa ulo ng matanda na iilan na lang ang buhok. At walang tigil na tumulo, natigilan ang matanda ng kalahating segundo. Pagkatapos ay humiyaw siya na parang kinakatay na baboy. Hayop kang bata ka, nababaliw ka na ba? Hindi naman ako ang nagtapon yan sa pinto mo. Kailan ko sinabing ikaw ang nagtapon? Kung hindi ako, bakit mo ibinuhos sa ulo ko? Bakit ba kasi ayaw mong magpatulog ng tao? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Dapat kang makulong. Hindi nagtagal, 2 pulis ang dumating sa lugar. Pagkakita sa matandang puno ng bulok na dahon ng gulay, nanginginig ang mga balikat nila sa pagpipigil ng tawa. Sa harap ng mga mamang pulis, agad akong naglagay ng pinakasinsero kong ekspresyon. At walang tigil na yumuko at humingi ng tawad sa matanda. Pasensya na po talaga, ha? Lolo, akala ko po kasi, bagay na bagay ang basura sa isang matanda. Hindi ko naman po akalain na hindi nyo pala magugustuhan. Kasalanan ko na po, sana po ay humaba pa ang buhay ninyo. Huwag po sana kayong mamatay agad, ha? Dumaan lang sa formalidad ang 2 pulis. Nagsabihan lang kaming 2, nagbigay ng ilang salitang pangaral. At umalis na rin kaagad. Naiwang mag-isa ang matanda sa kinatatayuan niya, nagsisisigaw sa galit. Pero walang sino mang pumansin sa kanya. Wala siyang nagawa kundi umuwing mabaho at maligo. Nang araw ding iyon, may isang misteryosong tao na idinagdag ako sa isang group chat. Sa loob, puno ito ng mga kaawa-awang may-ari ng bahay na pinahirapan ng matandang iyon. At hindi lang basta-basta, daan-daang tao sila. Pagpasok ko pa lang, agad na nag-ingay ang grupo, para bang kumukulong kaldero.
Ang galing mo, Brad. Huwag kang mag-alala. Naka-record sa akin ang lahat ng kabayanihan mo. I-edit ko to at ipopost sa internet araw-araw. Kailangang makita ng lahat ang buhay na santo ng ating subdivision. May isa pang ang babae na maganda ang profile picture na nag-private message sa akin. Kuya, ang astig mo. Libre ka ba mamayang gabi? Yayain sana kitang magkape. Yayain ang isang taong may matinding insomnia na magkape sa gabi. Ano to, gusto ba niya akong patayin? Kaya agad ko siyang blin up. Biglang may sumulpot sa group chat para magbigay ng babala. Mag-ingat ka ng mabuti. Yang matandang yan, may anak na siga sa labas. Kilala yun sa pagiging malupit at walang awa. Mas masahol pa kaysa sa tatay niya. Nang makita ko ang sabay-sabay na suporta sa grupo, biglang kumulo ang dugo ko sa gigil. Mga pare, relax lang kayo. Wala akong jowa, wala akong trabaho. Single at walang sabit, kahit sino pang makapangyarihan ang dumating. Hindi ako atras, dahil itong matandang hakluban na to ay inumpisahan na ako sa mismong pamamahay ko. Kailangan ko ng maunang gumanti ng malupit. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, dahan-dahan akong bumaba. At malakas na kinalampag ang security door ng bahay ng matanda. Napakatahimik sa loob ng bahay. Walang kahit anong ingay, kaya sinimulan ko na itong sip-in ng malakas. Tutal, lahat naman ng tao sa paligid ay Naple AS na niya. Kaya hindi ako natatakot na may madamay na inosente. Mga 10 minuto ko rin itong walang tigil na sinipa. Sa wakas, nabaliw na rin ang matandang hayop sa loob. Layuan mo ko, buwisit kang bata ka. Lolo, anong oras na ba? Bilisan mo nang bumangon para mag-ehersisyo sa umaga. 1:00 pa lang ng madaling araw. Sira ulo ka ba, Lolo? Grabe naman yang titig mo. Dati ka bang nagbebenta ng agimat sa Quiapo? Hayop ka, subukan mo pang kumatok ng isa pa. Maniwala ka, ipapataga kita sa anak ko. Bakit ba konting kibot lang, away at patayan agad ang bukang bibig? Lolo, tingnan niyo po. Malapit nang mag-umaga, sa kabataan mong yan. Kung hindi ka babangon at magsisikap ngayon, paano ka makakakuha ng disenteng puntod pag namatay ka? Habang ang matanda ay halos mawala na sa katinoan sa galit, at handa nang buksan ng pinto para makipagpatayan. Umari pa ako ng takbo, at parang usok na bumalik sa itaas. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, bumaba na naman ako sa tamang oras, at walang habas na kinalampag ang pinto niya. Ipinagpatuloy ko ang pagtutuwid sa pag-iisip ni Lolo. At sumunod, ang 3:00 ng madaling araw. Pero pagdating ng umaga, yung girang na yun, ni hindi man lang bumangon sa kama. Talagang nasayang lang ang buong gabi kung walang sawang pagtuturo sa kanya. Wala talagang disiplina sa sarili. Naging magulo na naman sa group chat ng mga may-ari ng unit. Punyeta, himala, hindi kaya nateji na yun kagabi sa sobrang galit. Mga tol, manindigan tayo. Hayaan lang nating mabulok yung tandang yun sa loob ng bahay niya. Pati biological clock ko, nasira na niya. Sinadya ko pa namang gumising ng maaga para manood ng eksena. Tapos yung tandang yun, hindi pala sumipot.